Amen. So isa pong maganda, isa pong mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Napakasarap ng araw na to. Ito yung huling araw ng 2023 at ito yung huling linggo rin ng 2023 at tayo ay inaabutan ng Diyos na nagpupuri at nagpapasalamat sa kanyang dakilang pangalan. Napakabuti ng Diyos, no? Imagine, kung 365 days kang nakaupo dyan sa kinauupuan mo, 365 days ka nang binubuhay ng Diyos. 365 days ka nang pinagpapala ng Diyos. 365 days ka nang pinagagaling ng Diyos. Yung mga dating nakaupo, marahil yung iba dyan wala na, pero salamat sa Diyos tayo, nandito tayo. Amen? Kaya wala tayong ibang bibigkasin ngayong araw na ito, kundi thank you Lord. Thank you Lord dahil napakabuti niya sa buong isang taon. May mga pagsubok pero nandun yung pagpapala niya. May mga nagkasakit pero nandun yung mga pagkagalingan niya. May mga pagkukulang pero nandun yung pagpupuno niya. Kaya wala tayong pwedeng ibalik sa Diyos dahil kung ano man yung kalagayan natin ngayon, kung ano man yung tayo ngayon, kung ano man yung tinatangkilik natin ngayon, utang lahat natin yan kay Lord. Si Lord lang ang nagbibigay niyan. Kaya ngayong araw tayo magpupuri, tayo ay magpapasalamat ng buong sigla, ng buong lakas sa Kanya dahil karapat dapat lamang siyang purihin at sambahin sa ating pong buhay. Kaya nilaya po lahat na tumayo at tayo po ay mag-uumpisa ng kanyang dakilang gawain at pangungunahan po tayo ni Brother Fer sa pambungad na panalangin at ang buong worship team. Minsan nga natin palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang Panginoon at isipin po natin kung gaano siya kabuti sa buong taon na iningatan at ginabayan po niya tayo. Kaya buong puso po natin pasalamatan ng Panginoon at ibalik po natin ng buong puso ang papuri at pasasalamat sa Kanya. So Jesus, hallelujah Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Yes, Jesus. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Yes, Jesus. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon.
Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga sa iyong salita, Panginoon, sa 1 Giovanni 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Amen. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat na may buhay kami. May hininga, Panginoon. Yes, hallelujah, Panginoon. Salamat sa mga biyaya at pagpapala mo. Salamat na hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan, Panginoon. Alam namin, Ama, sa oras ito, Panginoon, ay nakatunghay ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dalangin namin, Ama, sa umagang ito, na ikaw ang manguna sa aming, Panginoon. Ikaw ang kumilo sa aming mga buhay, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito. Lord, lahat ng aming maririnig, Panginoon. Lord, lahat ng aming makikita, Panginoon, ay ikaw lamang aming maitaas, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang aming maparangalan, Panginoon. Ikaw ang aming maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, alam namin, Panginoon, na may magagawa kami, Panginoon, sa darating na 2024, Panginoon, na nandun ang aming pag-asa, Panginoon, na ikaw ang aming pupurihin at sasambahin. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, na sa iyo lamang kami mananatili, Panginoon. Lord, hallelujah, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, Lord, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, nagpapalinis, Lord. Kung ano man yung karumihan o aming pagkukulang na nakikita mo pa sa aming mga puso, Panginoon, Lord. Hallelujah, Panginoon. Lord, pakalinisin mo kami, Panginoon, sa umagang ito, Lord, upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na marami kami nagagawa, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa iyo, Ama. Lord, sa umagang ito, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapalinis sa iyo, Lord. Yung mga natatago namin, mga pagkukulang sa iyo, mga Panginoon. Ang aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, lahat ay aming sinasamo sa iyo, Panginoon. Ito hiningi namin kapatawaran, Panginoon, sa umagang ito. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw ang dakila, Panginoon, na nagpapatawad sa umagang ito, Panginoon, na ang aming mga dalangin, Panginoon, ay magkakaroon ng katuparan, Panginoon. Lord, hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, ay kumikilos ka na sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Lord, sa umagang ito, dalangin din namin, Panginoon, lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, Lord, pagmula sa MC, Panginoon, sa magpapaawit, Panginoon, Lord. Hallelujah, Panginoon. Sa mag-operatory, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa maghahatid ng mensahe, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ikaw ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. At ilagay mo lamang iyo sa iyong likuran, Panginoon. Upang lahat, Panginoon, na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, Lord, ay yung lamang iyong kaluluwati, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ay kumikilos ka na, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na lalabas kami sa sambahang ito, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ay pinagpala mo na ang lahat, Panginoon. Lord, dalangin din namin, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng aming resources, Panginoon, ang aming hanap buhay, Panginoon. Lord, negosyo man to, Panginoon. Lord, ikaw patuloy magpala, Panginoon. Ikaw patuloy magbiyaya sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Ang dalangin din namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin sa oras ito, Panginoon, at ikaw ang aming sasambahin, Panginoon. Lord, salamat. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa rito sa oras ito, Panginoon. Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila sa pagparito nila, Panginoon, upang patuloy at sabay-sabay kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na pinagpala mo na ang bawat isa. Pinagpala mo na ang lahat ng iyong mga kapatid. Gayon din, Lord, ang mga nanonood ngayon sa aming live stream, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa, Panginoon. Ang dalangin namin sa pagpasok ng 2024, Panginoon, nandun ang pag-asa sa aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Handa na po bang magpuri at magpasalamat ang mga anak ng Diyos? Hallelujah! Sabay
sabay-sabay nating salubungin ang taong 2024 ng punong-puno ng pasasalamat. Hallelujah! Ang aming matibay na sindigan, kami pinagdaan. O Diyos, ikaw naririyan magpakailan pa man.
mabuti ka palagi, Panginoon. Kaya patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon at damhin po natin ang kanyang napakabuting puso at ibigay po natin yung the best na papuri na nararapat para sa kanya. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Yes, oh Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, oh Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus.
ang kabutihan ng Diyos. Ang pag-ibig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna
Tulad po, Ama, ng aming inawit, wala po kami masabi kundi napakatapat mo sa aming mga buhay. Napakabuti mo sa aming buhay. Mula Enero hanggang Disyembre ng taon 2023, hindi nyo kami pinabayaan. Salamat sa karanasan. Salamat sa mga pagsubok. At nagpapatuloy kami sa pagsamba. Nagpapatuloy kami sa paglilingkod sa inyong harapan. At kami isinusugo mo sa 2024. Ipinapadala nyo kami sa 2024 para gawin ang inyong kalooban at purpose sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, na kayo'y isang Diyos na makapangyarihan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At salamat sa banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin sa taong ito at patuloy nagagabay ngayong 2024. Ngayon pa lamang nakabuelo na kami sa pagpasok ng 2024. Konektado na po kami sa inyo. Pagpapalain nyo ang mga ama at ina ng tahanan, kadadalagahang kabinataan, hanggang doon sa maliliit na bata na naririto. Maging yung mga nasa live stream sa iba't ibang bansa, sa bansang Pilipinas, i-bless nyo sila. Sasariwain nyo po ang relasyon nila ngayong umaga sa inyong harapan. Ngayong umaga may lalakas, may gagaling, may maliligtas, may mga kaluluwang lalapit sa inyo. Madidiscover nila, matutuklasan nila ang personal na relasyon sa inyo. Salamat. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa patnubay po ng banal mong Espiritu. Walang hindi kayo aabutin ngayong umaga, O Diyos. Anumang kalagayan ng bawat tao na nakakonect sa website na ito, aabutin nyo sila. Lahat ng mga katanungan nila, lahat ng mga kahilingan nila, Lord, may maliwanag na instruction, maliwanag na revelation. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ako po'y instrumento lamang po ninyo. Tulad ng sinabi ni Juan Bautista sa John 3:30, ikaw ang madakila, kami po ang mababa. Kaya ngayong umaga, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. So, praise God. So, good morning, good day sa ating lahat. Yung po mga nasa live stream, sa iba't ibang bansa, sa mga tahanan. So, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong suporta, panalangin, thanks for everything. Sa taong 2023, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tulad po ng ating inawit, siya po ay tapat, mabuti. Kahit kailan hindi siya nagkulang. Minsan tayo nagkukulang, pero siya po yung nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Kanya po itong tatapusin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi po tayo perfect, pero dinadala tayo ng Diyos doon sa kanyang kalooban dahil ang gusto po niya sa atin ay magtagumpay. Amen? Kaya isinusugo po tayo ng Diyos sa 2024 para ganapin ang kanyang purpose at layunin sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa inyong lahat sa suporta, maging yung pong nasa ibang bansa, sa mga followers natin, mga viewers, sa mga nagsishare. Maraming salamat po sa inyong panalangin at suporta. Amen? Sa ating po mga destiny helper, mga kingdom helper, mga gifted people, at mga men of influence na kaya na itatawid po natin ang ministry dahil sa pagtutulong-tulong po ng bawat isa at lalong-lalo na po sa panalangin. Kaya God bless po sa mga nasa ibang bansa, nandiyan po sa ibang probinsya, sa mga tahanan, at sa lahat po na naririto, maraming salamat po na matatapos po ang 2023, magkakasama tayo at patuloy na pinapalalim ng Diyos yung relasyon natin sa Kanya. Amen? Kaya isa muna pong malakas na palakpak po sa Panginoon. At alam ko po na bago mag-January ay nakabuelo na tayo. Sabihin mo siyang katabi, nakabuelo na tayo. No.
So, hindi sa January tayo magbubuelo. Ngayon pa lamang nakabuelo na. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, nakabuelo ka na. At wala pong gagapang ngayong 2024. Dahil nakabuelo na tayo. Amen? Kaya si Lord lang, ang sasama po sa atin. So, nung nakaraan pong 2023, ang word po natin ay stay in righteousness like Jesus. Yung nakalagay po doon sa Roma 14, verse 17. Ang paghahari ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain, inumin, kundi sa katwiran, kapayapaan, at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Nilakaran po natin yon. May mga pagsubok, may mga trials, pero nakapokus tayo doon sa katwiran ng Panginoon Hesus. Hindi tayo matuwid, naging matuwid laan tayo dahil sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Hindi pa tayo ganap. Sabi nga ni Pablo, hindi ko inaaring ako'y ganap, hindi ko inaaring natupad ko na. Pero ang ginagawa ko'y nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos. Ang buhay na hahantong sa langit. Basa niyo po yan, Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Ang kailangan lamang, ipagpatuloy natin ang ating mga natutunan. So, salamat po sa inyong pag-share. Dito sa ibang bansa. Praise God. At ngayon po, ang word natin na i-release ko po ngayon, year 2024, ay sabi dyan ay walk in the Spirit. So, lalakad tayo sa 2024 sa patnubay po ng banal na Espiritu. Kasi kung wala po ang banal na Espiritu, mapapagod po tayo. Amen? Sa pagpapamilya, pagtatrabaho, pagninegosyo, pag-aaral sa ministry, kailangan natin ng banal na Espiritu. Ano po? At alam natin ang banal na Espiritu ay isa sa persona po ng Diyos. Ang ating statement of faith, naniniwala tayo na may isang Diyos, pero may tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nung ang Panginoon Hesus po ay narito sa lupa, sabi niya sa mga alagad, kailangan ako'y umalis, kailangan bumalik ako sa langit. Para ipaghanda ko kayo ng tirahan doon. Amen? At pag nandun ako sa langit, isusugo ng Ama ang banal na Espiritu at siyang magpapaalala ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Nasa John 14 po yan. Kaya po, naintindihan natin ang Biblia. Naunawaan natin yung mga ginawa ni Jesus. Ito'y dahil sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Kaya ngayong 2024 ay alam natin na sa panahon tayo ng Holy Spirit. Si Jesus nasa kanan ng Ama at nag-i-intercede sa atin. Pero lahat ng mga salita niya at kalooban niya, ipinapaalala sa atin ng banal na Espiritu. Kaya ito po yung ating verse ngayong 2024, Galatia 5:16. Sabi po rito, Galatia 5:16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin yung patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So, kailangan talaga natin yung anointing. Ang pag sinabing anointing, ito yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay ng tao. Hindi natin kayang baguhin natin sarili. Kaya nga, sabi sa Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Nakakapagsalita tayo dito, nakakaawit tayo dito, nakakatugtog tayo dito, nabubuhay tayo sa mundong ito dahil sa tulong at patnubay po ng banal na Espiritu sa mga tumanggap po sa Panginoong Hesus. Amen? At nagiging overcomer tayo, matatapos na ang 2023, buhay na buhay tayo. Kasi dahil sa patnubay po ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. So, narealize ko po na lahat ng salaman hindi nagtatagal. Amen? Hello?
Ngunit, ang may patnubay ng Espiritu ng Diyos ay nagtatagal. Na-realize niyo po ba yun? Di ba may mga bagay tayo na parang hindi nag-work. Amen? Pero bakit yung gawain ng Diyos ay nagpapatuloy? Bakit magkakasama pa tayo na sumasamba? Bakit magkakasama pa tayo na nagpupuri? Bakit magkakasama pa tayong nananalangin, naglilingkod sa Kanya? Kasi po, ang ministry, gawain po ng banal na Espiritu. Kung hindi sa Diyos ito, dumaan ang pandemya, wala na tayo dito. Kung hindi sa Diyos ang ginagawa natin ito, hiwa-hiwalay na tayo. Pero dahil sa ang Diyos ang nagtakda nito, sa tulong at patnubay ng Banal na Espiritu, makakasama pa rin tayong nagtatagumpay. At ngayon, matatapos ang 2023, malalakas tayo. Nakabuelo. Sa pagpasok sa 2024, punong-puno po ng pag-asa at pananampalataya sa ating puso at pagmamahal. Isa pong malakas sa palakpak po sa Panginoon. Sabi po sa Galatia 6:8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na wala hanggan. Ang katawan kasi natin composto ng body, soul, and spirit. No, kailangan lagi malakas yung ating spirit. Ano ho? Ito po kasi yung inilagay ng Diyos sa atin, ito yung na-born again, na-born in spirit. Kaya ang Holy Spirit ay gumagalaw po sa ating mga buhay. Nasaksihan ko po sa mundong ito, napansin ko sa aking pagsusuri, habang lumalayo ang tao sa Diyos, lalong nasisira ang kanyang sarili. Napansin niyo po ba yan? Habang lumalayo ang tao sa Diyos, lalong nasisira ang kanyang sarili. Kaya kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Ang sabi po sa John 15 verse 5, wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Kanya. No, wala tayong magagawa. No, kahit pa yung pinaka-pulidong tao, pinakamatalinong tao, pinakamayaman tao, at pinakamataas ang posisyon, kapag hiwalay sa Diyos, may kulang. Ano, hungkag ang buhay. Pero kapag nandun po yung patnubay ng Banal na Espiritu, may pagsubok may problema. May inner peace tayo. Ano, may panloob tayong kapayapaan, may energy tayo. May inner strength tayo kahit may mga pagsubok at problema. Kasi hindi naman mawawala yan Kasi nasa lupa pa tayo. Nung si Jesus ay nasa lupa, hindi naman nawala ang pagsubok sa Panginoon Jesus Kasi itong mundo, hindi ito yung totoo nating tahanan. Ang totoo nating tirahan, sabi sa Philippians 3:20, langit. Amen? Hello? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Pero habang nasa mundong ito, enjoy natin. Nagtatrabaho tayo, nagpapamilya, nag-aaral, nagmi-ministry para mailapit natin ang maraming kaluluwa sa Diyos. At bago sila kunin ni Lord, may relasyon sila kay Kristo. Kaya po, napakahalaga ng patnubay po ng Banal na Espiritu. Sabi rito, how to walk in the Spirit year 2024. Ano po? Paano tayo lalakad sa patnubay ng Banal na Espiritu ngayong 2024? Magandang tanong po yan. Ano ho? Number 1. Siyempre, magsisimula po ito sa basic. Kasi, hindi natin maranasan ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Number 1, we must be born again in the Spirit. No. Hindi natin maranasan hindi nyo kumaintindihan, hindi natin maranasan ang paggalaw ng Banal na Espiritu kung hindi muna maboborn again ang tao. Maboborn and Spirit. Bakit? Kasi po, yung ating mga ninunong si Adan at si Eva, na-separate po sila sa Diyos kasi nagkasala. At yung espiritu ni Adan at ni Eva, yun yung sumuway sa Diyos. Naputol, na-separate ang tao. Kaya minana natin yun. Kaya kailangan maibalik yon. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan maibalik yon. Kailangan
maidugtong uli yon yung nasira, naputol, nalagot na relasyon ng tao sa Diyos dahil sa minanang kasalanan. Paano ang dapat gawin ng tao? Marahil ngayon ka lang nakapakinig. Marahil matagal ka na sa church pero hindi mo naintindihan itong katuroang ito. Pero ngayon, maliliwanagan ka. Amen? We must be born again in the Spirit. Paano ba ito? Actually, na-mention ko ito nung nakaraang magpapasko. Pero mahalaga na maliwanagan natin, lalo na po sa mga kabataan, lalo na po doon sa mga naglilingkod na sa Diyos. At ito po mismo ay, nung si Jesus ay pumarito sa lupa, ito po yung pinakamagandang halimbawa. Meron siyang ikinonekta na isang taong matalino, dalubhasa sa kautusan, pero walang katiyakan ang kanyang kaligtasan. Ano ho? Ito po ay walang iba kundi si Nicodemos. Sabi niya po dito sa John chapter 3, verse 5 to 7, ito po yung tagpo na kausap ni Jesus si Nicodemos. Sabi niya po rito sa John chapter 3, verse 5 to 7, sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, maliban ng isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Doon sa verse 7, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ano? Ibig sabihin ito ay kapanganakang espiritual. Kasi nga yung espiritu ni Adat ni Eva, sumuway sa Diyos yun eh. Tapos minana natin. So dumaloy po yung kasalanan. At ang kailangan, para ma-restore po yung relasyon na iyon sa Diyos, kailangan ipanganak sa espiritual ang lahat ng tao. Kaya nga sabi po ni Jesus kay Nicodemos, you must be born again. Amen? Maliban ng isang tao ipanganak na muli, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Paano ba yon? Kailangan na ang tao ay tanggapin ng totoo sa puso nila sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Para makakilos ang banal na Espiritu. Ano ho? Kasi nga yung Spirit natin ay nahiwalay eh. Amen? Kailangan aminin ng tao na may minana tayong kasalanan, na kailangan pagsisihan yun. Ngayon, kung ikaw naman ay tumanggap na, okay yun. Doon sa bago, dinidiinan ko ito na kailangan i-confess natin yung ating kasalanan. Amen? Dahil minana yun. At may solusyon naman. Ang gagawin lang ng tao, manampalataya kay Jesus na siya'y tagapagligtas. Aminin na nagkamali. At tanggapin si Jesus sa puso bilang Panginoon at tagapagligtas, hari ng kanyang buhay. Amen? Yun yung tinatawag na born-again experience. Nakuha niyo po ba? Kaya nga si Nicodemos, sabi niya kay Jesus, anong ibig mong sabihin? Babalik pa ako sa tiyan ng aking ina para ipanganak ako. Kasi sabi niya nga doon sa verse 6, ang ipinanganak sa laman ay laman. Iba yon, yung kapanganakan physical, iba po yon kaysa kapanganakang espiritual. Ang sabi po ng Panginoon Jesus kay Nicodemos, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Kailangan ipanganak na muli ang lahat ng tao. Kaya kapag ang tao ay sumampalataya kay Jesus, inamin na nagkamali, tinanggap sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang kapanganakan sa espiritu. Kasi ang tao na walang relasyon sa Diyos, kahit na ikaw ang pinakamabuting tao sa mundong ito, kahit na ikaw na yung pinakasikat na tao sa mundong ito. Kahit na ikaw ay gumagawa ng hindi sasapat yung paggawa ng mabuti. Maraming taong gumagawa ng mabuti pero walang relasyon kay Kristo. Amen? Kaya nga ang sabi po doon sa Ephesians 2:8-9, naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ngayon, kapag may relasyon ka na, tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, yun ang kapanganakan espiritual. Gagawa ka talaga ng mabuti. Kasi ang paggawa ng mabuti, bunga ng banal na
Espiritu. Kahit hindi mo na itulak yan, kahit hindi mo na pilitin yan, ang Holy Spirit mismo ang magtuturo sa Kanya ng dapat gawin batay sa kalooban po ng Diyos. Amen? Kasi po, pag tinanggap ng tao si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi sa Ephesians 1:13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo sapagkat ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Kaya kapag tinanggap ng tao si Jesus bilang Panginoon, tatatakan siya ng banal na Espiritu. Pero hindi po matatapos doon. Sabi mo sa iyong katabi, hindi matatapos doon. Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, na-realize natin na may minanapala tayong kasalanan, pinaghari natin sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, tinatakan tayo ng Holy Spirit, may susunod na hakbang. Sabi mo sa katabi, may susunod na hakbang. Amen. Ang susunod pong hakbang ay ito, number 2. Ang number 2 po, sabi rito, born again na tayo, yung ating spirit na regenerate. Ano ho? At kasi nga po, ang katawan ng tao may kaluluwa, espiritu, at katawan. Diba? Katawan, kaluluwa, espiritu. Yung katawan natin, na-realize nyo po ba yung katawan natin ibang hilig noon, nung araw? Na po, diba? Mga makamundo. Kasi mas malakas sa atin ang gawa ng laman. Kagaya ko po nung gusto ko walang tarus na pagsasaya, paglalasing. So, laman po yun eh. Laman yun. Kasi nga, hindi pa tayo naboborn again. Kahit anong sabihin ng ating magulang, ng pinakakilalang tao, hindi pa bago ang buhay natin. Kasi hindi pa nga tayo pinapanganak sa espiritu. Hindi pa naboborn again yung ating espiritu. Ibig sabihin, hindi pa tayo naboborn in spirit. Kaya, kahit sino magsabi, kasi ang kalaban natin mismo, katawan natin. Pero magmula nung tinanggap natin sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, isinilang tayo sa spiritual. At nawala na tayo ng gana sa mundong ito. Yung kasiyahan ng mundong ito. Yung bang mga makalamang gawain. Ang hinahanap mo ngayon ay yung mga bagay na kabanalan, katwiran. At nagkaroon tayo ng uhaw sa salita ng Diyos. Na ang naging kasiyahan natin ay presensya ng Diyos. Natuto tayong sumamba. Amen? Natuto tayong pumunta sa church. Nagkaroon ng conviction ang banal na espiritu na ikaw ay lumakad sa kabanalan at katwiran. Bakit? Na-born again yung ating espiritu. Hello? Pero hindi ko sinasabi na instant na bago na tayo, may pamamaraan para mapuspos tayo ng banal na espiritu. So, tinatakan na tayo ng espiritu, hindi po natatapos doon. Sabi po rito, yung number 2, ito po ang kailangang susunod na hakbang. We must be filled in Holy Spirit. Ibig sabihin, sa Ephesians chapter 5 verse 18, sabi po rito, huwag kayong maglalasing, sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. So yung una, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Pero kulang yun. Hindi po sasapat yung para magtagumpay ka. Kaya marami pong Kristiyano ang talunan eh. Bagaman sinabi nila na tumanggap sa Panginoon Jesus, pero defeated sila. Kasi wala po yung filled in Holy Spirit. Wala yung kapuspusan. Kaya pabalik-balik sa kasalanan. Diba? Pero nagsisisi naman, kaya lang pabalik-balik. Kasi nga, ang kailangan po ito, we must be filled in Holy Spirit. Kailangan mapuspos. Para itong, iba po yung baso na nilagyan mo ng tubig. Nilagyan mo ng tubig yung baso. Iba naman po yung baso, punong-puno ng tubig, umaapaw. Amen? Ang tawag doon, overflow. Kailangan po natin ang baptism of the Holy Spirit. Hindi po sasapat yung kahit paanong, kaya may mga taong natutokso. Amen? Kasi nga, hindi filled ng Holy Spirit. Pero may pamamaraan.
Ano? Kasi nasa mundong ito yung mata natin. Sabi nga sa 1 John 2:15 to 17, di ba? Lust of the eyes, lust of the flesh. Narito tayo sa mundong ito Pride of life. Subject tayo, nasa katawang lupa pa tayo. Pero, may tinuturo ang Biblia, paano natin ma-overcome yun. We must be filled in Holy Spirit. So, paano po yun? Amen. How to be filled by the Holy Spirit. Yan. Sabi rito, number 1, worship Him in spirit and truth. Kagaya ng ginawa nating pagsamba kanina. Amen. Kasi po, ang Diyos po ay Espiritu. Amen? Hello, sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin nakikita, pero nadadama natin. Nasa Bible ba yan? Amen. Sabi po rito sa John 4:23 to 24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. O paano tayo mapipil ng Holy Spirit? Bakit kinakailangan pag-araw ng linggo, sumasamba ka? Amen. Hindi lang dito. May devotion ka, umaawit ka, personal intimacy sa Lord. Amen. Kasi nga, may relasyon na tayo sa Diyos. Hello? Anak na tayo ng Diyos. Pag tinanggap natin si Jesus, John 1:12, binibigyan tayong maging karapatang maging anak niya. May relasyon na tayo. Kaya, sasambahin na natin siya. O, pagka nagpaawit dito si Ate Patricia, si Ate Fiona, si Ate Princess, sumasabay tayo. Kasi, pagsamba po yan isa po yan sa paraan para mapil tayo ng Holy Spirit. Pag hindi ka sumasamba, matatalo ka ng laman. Pero pag tayo sumasamba, nananaog ang Holy Spirit. Hello? Kaya nakakakonect tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan para makakonect po tayo sa Kanya. Amen? Meron dalawang klase kasi ng pagsamba Ano ho? May klase po ng pagsamba. May tinatawag po na yung idol worshiper. Amen. Pag sinabing idol worshiper, ito po yung bagay na mispriority natin higit sa Diyos. Ang tawag doon, idol worshiper. Marahil yan ay bahay, marahil yan ay sasakyan, marahil ay asawa yan, anak yan, o anumang posisyon. Kapag yan ang iniidolo mo na, ang tawag dyan ay idol worshiper. Hello? Nakalagay po yan sa 1 John 5:21. Ang sinasabing idol worshiper, hindi lang naman po ito yung Diyos-Diyosan na yung mga ribulto. Kundi, ang binabanggit po dito ay yung anumang bagay na higit kaysa Diyos. Ang tawag doon, idol worshiper. Halimbawa, naririto ka, ang iniisip mo ay yung wala talaga sa Diyos. Ang iniisip mo. Halimbawa, iniisip mo, yung mga labahin, lulutuin, yung mga, amen, mga linisin. Idol worshiper po yon. Ang hinahanap ng Diyos na pagsamba ay yung ideal. Ito po yung ideal worshiper. Sinasamba mo talaga. Amen? Kasi ang buti niya. Amen? Habang sumasamba ka, pinapaalala ng Diyos yung mga sagot sa panalangin. Ipinapaalala ng Diyos, pinagaling ka. Pinapaalala ng Diyos yung kanyang kabutihan. Iningatan tayo sa mula Enero hanggang Disyembre 2023. So, nasasamba mo ang Diyos. Naalala mo ang kanyang kabutihan. Kaya inaawitan, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Habang inaawit mo yun, naalala mo ang kabutihan ng Diyos. Naalala mo yung iniligtas ka sa aksidente at sakuna. Naalala mo yung dating katayuan. Yun ang totoong pagsamba kasi may relasyon tayo sa Diyos. Na ipanganak tayong muli. Amen? Na born again tayo. Ibig sabihin, yun ang totoong pagsamba. Amen? Kaya, ang pagsamba, merong idol worshiper, meron namang ideal
yung totoo. Nire-recognize mo ang kabutihan ng Diyos. Kanina po, habang ako sumasamba, naiyak po ako sa Panginoon. Kasi, napakabuti niya, no? Kahit hindi mo hilingin, pagka gusto kang i-bless ni Lord, kahit natutulog ka sa gabi, gigisingin ka niya. Amen? Totoo po ito, personal ko experience. Hindi niya hahayaan na exit tayo ng 2023, hindi niya tayo. Alam niya yung ginagawa natin, basta totoo natin siya sinasamba. Kagabi po, may tumatawag sa akin, alas 10, alas 11. Parang ayaw kong sagutin ang cellphone. Yung pala pagpapala. Amen. Hello? Si Lord napakabuti. Kaninang umaga, bago ko pumunta rito, may pagpapala. Hindi ko po iniisip yon. Sabi ko nga kay Mami, ito ba galing sa Diyos? Sabi ni Mami, siyempre naman, hindi mo naman hinihingi. Pagkahahabulin ka ng pagpapala, susundan ka niyan kahit nasa kailaliman ka ng lupa. Amen? Hindi ka patutulugin yan. Amen? Kaya purihin po ang Diyos. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Actually, hindi naman, kasama po yon yung mga blessing, yan po ay additional lang, bonus lang yan. Salamat sa mga taong ginagamit. Kasi sa church po natin may mga destiny helper, may mga men of influence, may mga gifted people. Basta, ideal worshiper ang hinahanap ng Diyos. Huwag mo na, alam ng Diyos yun. Sabi mo sa katabi, alam ng Diyos yung pangailangan mo. Mahirap pa nga pagka doon ka nag-focus, doon sa kailangan mo eh. May stress ka eh. Kasi mag-e-expect ka. Pero kung hindi ka nag-e-expect, basta ang alam mo, minamahal mo si Lord. Kasi yun naman ang purpose ng Diyos, mahalin siya. Kaya natin siya ay sinasamba. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Para ma-build po tayo ng Holy Spirit, ano po yung number 1? Worship Him and Spirit and Truth. Pangalawa po, praying in the Spirit. Ano po ba yung praying in the Spirit? Nakalagay po ito sa Ephesians 6:18. Sabi po rito sa Ephesians 6:18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, meron po kasing panalangin na prayer with understanding. Ano ho? Pag sinabing prayer with understanding, yung specific, nakikita nyo pag tayo nagpe-pray dito, pagka Sunday, di ba specific, yung pamilya natin, mga kamag-anak natin, kakilala, trabaho, talagang maliwanag. Hindi po masama yun, napakaganda po noon. Kasi naiintindihan ng lahat. May tinatawag naman po na praying in the Spirit. So, ito mahalaga din. Ano ho? Kasi may benepisyo po ito. Ibig sabihin po nito, kasi tayo po ay Paul Gospel. Pag sinabi pong Paul Gospel, pinaniniwalaan natin yung Old Testament, New Testament. Naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya naniniwala po tayo dun sa praying the Spirit. Ito po yung speaking tongues. Ito po yung nakalagay doon sa Roma 8:26. Ang sabi po sa Roma 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang hindi natin kayang sambitin. Ibig sabihin, ito po yung praying the Spirit. Mostly, ginagawa po namin ito pagka Don't Watch Prayer. Palakpakan natin ng Diyos. Ano po? May nagmi-ministry po rito sa Don't Watch everyday na nanalangin tayo dito. Pero pagka yung Don't Watch, ang prayer natin dito ay minsan nag-i-speaking tongues tayo. Ito yung praying the Spirit. Ano ho? Ito po yung panalangin sa patnubay ng Espiritu. Hindi po religious. Ano ho? Pero hindi po masama yung prayer with understanding, yung nananalangin ka specific, sinasabi mo. Pero kung sa cellphone, di ba, nagchat-chat tayo ng cellphone, nakita nyo po. Di ba, pag i-nudge mo yung cellphone, amaya 1 bar, 2 bar, 3 bar. Ibig sabihin, nagkakarga ka.
Amen? Yung bang talagang may benepisyo po yan eh, pag natutunan natin to. Ano ho? Ito yung nangyayari pag filled ka ng Holy Spirit. Pag nabaptize ka sa Holy Spirit, i-exercise natin ito. Pwedeng sa bahay o saan. Kasi ang una pong benepisyo nito, Diyos ang kausap natin, hindi tao. Di ba minsan parang may humaharang sa prayer. Naalala niyo po ba? Minsan ay parang nabablock ka sa prayer. Yung parang may nabablock. Nabablock yung prayer mo. Parang nawawala ka. Nawawala ka sa tuon, sa focus. Subukan mo mag-pray in the Spirit. Ang tawag dito yung speaking tongues. Dire-diretso yung prayer mo. Hindi ito kayang harangin ng demonyo. Amen? Kasi ito po yung nakalagay doon sa Roma 8:26. Ang Espiritu ang tumutulong sa akin. Sa atin sa pananalangin. At doon sa verse 27, ang banal na Espiritu ang tumutulong para mangyari ang kalooban ng Diyos. Yung bang dalhin ka sa kalooban ng Diyos. Ito yung praying in the Spirit. Ang benepisyo nito, una, Diyos ang kausap natin, hindi tao. Pangalawa, edify ourselves. Ibig sabihin ay pinapalakas mismo yung sarili natin. Amen? Di ba minsan ay pagod ka? Naranasan ko yan, minsan pagod ako sa pagmamaneho. Ang dami, halimbawa maghapon. Pag nandito po ako sa church, nagpe-pray in the Spirit ako. Nag-speaking tongues ako. Maya-maya malakas na uli ako. Ano po? Boost, ang benepisyo nito, boost the immune system. Amen? Yung para bang lumalakas ka. Pati nga mga sakit, nawawala eh. Yung mga sakit-sakit na minsan nadapo sa katawan natin, kapag ka nananalangin ka sa Espiritu. Amen? Sa patnubay ng banal na Espiritu. At ang isa pa po, na benepisyo ng pagka nagpe-praying in the Spirit ka, reveal the secret of God's heart. Bakit may press revelation? Bakit may bagong kapahayagan? Bakit yung sekreto ng puso ng Diyos, ipinapanaog doon sa mga filled ng Holy Spirit. Pare-parehas lang naman tao. Di ba? Bakit yung banal na Espiritu ay pinapahayag kina Pedro, kina Pablo, kina Daniel, kay Joseph? Ibang mag-isip ang isang taong filled ng Holy Spirit. Amen? At ito po ay sa atin lahat, exercise po natin. Alam ko, hindi naman ito mabilis maintindihan eh. Pero kapag naging uhaw tayo sa presensya ng Diyos, ang kapuspusan kasi ng banal na Espiritu, depende yan sa paghahanap natin sa Kanya. May kapangyarihan yung surrender. Yung todo. Siya talaga yung number one. Magigitla ka. Yung mga dating mahiyain, ngayon hindi na mahiyain. Yung mga dating hindi nagsasalita, magsasalita yan. Kasi po yan, sabi po sa Acts 1:8, pagpanaog ng banal na Espiritu, magiging saksi ko kayo. Una sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. May tapang ka na. Hindi ka natatakot sabihin ang katotohanan. Amen? Kasi nandun na yung Holy Spirit. Kaya, yung praying the Spirit, napakahalaga po niyan. At may mga pagkakataong magagamit mo yan, makakatulong yan kapag ka nasa sitwasyon ka na panganib. Malimit, ginagawa ko po ito pagka may mga ipinagpe-pray po ako ng mga demon possess, mga naaalipin ng masamang espiritu. Ginagawa ko po yan. Saan man ako magpunta. Nakikita ko yung ikaw, hindi kayang harangin ng kaaway. Yung prayer mo ay kaagad sinasagot ng Diyos. May power, may anointing. Pero yan, siyempre, ang pinakamahalaga, malinis na puso. Kasi lahat yan, yung prayer with understanding, yung specific, kung yan yung nasa level mo, maganda po yan. Pero kung gusto mong ma-level up pa, amen, sabihin mo siyang katabi, ma-level up pa. Kasi kailangan natin sa 2024, ang power ng Holy Spirit. Kaya hindi ka magiging talunan, hindi ka defeated. At kapag natutunan natin ito, hindi tayo magiging, ang tawag ng iba doon, hindi tayo maging lulugo-lugo. Amen? Kasi para bang empowered ka, maliwanag, malinaw yung dahilan. Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Maliwanag, malinaw yung dahilan. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Kasi may relationship tayo sa Lord. Kaya para mapil tayo ng Holy Spirit,
praying in the Spirit. At syempre, kailangan din po natin yung tinatawag na ito po, mahalaga. Reading the Word of God with the help of the Holy Spirit. Ito po yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi kapag walang Holy Spirit, para ka nagbabasa ng comics. Nung araw po, hindi ko maintindihan ng Biblia. Ano ba ito? Naantok na agad ako. Isang pasada pa lang. Kaya pala ganoon, kailangan mabonagin ka muna. Kailangan may pangana ka muna sa spiritual para yung Holy Spirit gumalaw at maintindihan mo yung Biblia. Sabi po rito sa John 6:33, sabi po rito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Kaya kapag sumasamba ka na, grabe, totoo ang pagsamba mo. So, tapos nananalangin ka pa. Prayer with understanding, okay po yon. Tapos, nananalangin ka pa ng pray in the Spirit. Tapos, nagbabasa ka pa ng Bible. Grabe. Ang Holy Spirit magiging close po sa atin. Amen? Kasi, siyempre, may ipapaalala ang banal na Espiritu kapag meron kang salita ng Diyos. Kapag may pagsubok, tatapatan niya ng salita ng Diyos. May ipapaalala ang Holy Spirit. Amen? So, at pang-apat po, sa personal kong experience, para mapil ka ng Holy Spirit, worship Him in spirit and truth, praying the Spirit, reading the Word of God, samahan pa nyo ng fasting. Sabihin mo sa iyong katabi, fasting. Lalo na po ngayon January, mag-set tayo kung ano pong kaya natin. Kasi si Jesus Christ, sinalubong niya ng prayer and fasting ang ministry niya ng 3 taon. Biblical po yon. Kasi nga, ang kalaban po natin ay sarili natin. Amen? Ang katapat po ng flesh, fasting. Sabihin mo siya ang katabi, fasting. Gusto mong makalaya sa gawa ng laman, yung ayaw mo namang mangyari sa iyo, lagi pabalik-balik ka na lang doon sa gawa ng laman, tukso, aralin mo mag-fasting ka. Amen? Kasi pagka nagpa-fasting, ang sabi po doon sa Roma 8:13, sabi doon, patayin natin ng banal na espiritu ang gawa ng laman. Pag malakas ang spirit mo, hindi makakapanaig yung laman. Kasi ang hilig ng laman ito, mga bagay na mundo eh. Sa lalaki, makakita ka lang ng nakashort eh. Aalsa na po yung laman eh. Amen? Ngayon, kung puspos ka ng banal na espiritu, nakita mo, pero hindi mawawala ang focus mo doon. Kasi kaya mo nang pagtagumpayan yon. Amen? Sabihin mo sa katabi, pag-aralan mo ang fasting. Ginawa po yan ng Panginoon Jesus. Ginawa yan ni Daniel. Tignan niyo po yung mga anointed na song leader dito. May mga sekreto yung ginagawa. Nakikita lang natin na sila yung maawit dito. Sumasabay tayo. May ginagawa silang personal. May sacrifice silang ginagawa. Na ito ay hindi alam ng maraming Kristiyano. Hello? Kaya, palakpakan po natin ang Panginoon. Intimacy kasi yan eh. Para mapil tayo ng Holy Spirit, sambahin natin siya sa Spirit katotohanan, manalangin tayo sa Espiritu, magbasa tayo ng Bible, at samahan pa natin ng fasting. Kung hindi mo pa kaya ng matagalan, di subukan mong isang meal. Tapos ay 1 day, minsan 2 days, ganyan. Pati yan ay may healing anointing. Alam niyo po, may mga problema ang tao na hindi kaya laan ng panalangin. Kailangan ng fasting. Amen? Di ba naalala niyo po si Jesus Christ, yung mga alagad hindi po mapalayas yung masamang espiritu. Doon sa Mateo 17:21, pinagpe-pray ng mga alagad, hindi po mapalayas. Pero, nung dalhin ng tatay yung inaalipin ng masamang espiritu kay Jesus, isang salita lang ni Jesus lumayas. Ngayon, nung wala ng mga tao, sabi ng mga alagad ni na Pedro, bakit, Panginoong Jesus, ba't hindi namin palayas yung bad spirit dito sa batang ito? Sabi ni Jesus, una, mahinaan yung pananampalataya. Pangalawa, ang ganitong espiritu nangangailangan ng pag-aayuno. May problema ang tao na hindi kaya laan ng panalangin. Pero pag sinamahan mo ng fasting, amen? Grabe. Mga tip yan. Naranasan ko po yan. Amen? Si Daniel, naranasan niya yan. Yung palang kanyang panalangin, sinagutan ng Diyos, sinarang pala ng mga demonyo. Amen? 21 days nag-fasting po si Daniel. Ngayon, pinagpipray niya ang bansang Israel.
Yung pala, answer prayer na pala siya. Yung kanya pong panalangin, dala-dala ni Anghel Gabriel, hinarang pala doon sa King of Persia na mga demonyo roon. Nakipaglaban pa si Anghel Gabriel. Buti na lang, tinulungan siya ng Anghel ng Israel. Kaya si Gabriel, yung Anghel na messenger, nakapunta kay Daniel. Sabi niya, Daniel, actually, sinagot ka na sa panalangin. Kaya lang, hinarang ako doon sa King of Persia. Nandoon yung Anghel ng Israel nakikipaglaban pa. Kaya, mahalaga po ito. Amen? Ngayon, 2024, kailangan na filled tayo ng Holy Spirit. Amen? Para maging overcomer tayo. Hindi po kasi lahat ganito eh. Meron po mga Kristiyano talunan. Pabalik-balik po doon sa matagal na problema nila, hindi nila malampasan. Baka hindi pa natin nagagawa ito. How to be filled by the Holy Spirit. Worship Him in spirit and truth. Pray in the Spirit. Reading the Word of God. With the help of the Holy Spirit. Fasting. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, nakakadalawa na po tayo. Ano ho? Ang tatalo kasi sa gawa ng laman talaga, banal na Espiritu. Pangatlo, panghuli, sabi po rito, we must be controlled by the Holy Spirit. Amen. Ito pong salitang control ay allergy dito ang maraming tao. Sabi mo sa katabi, allergy dito yung maraming tao. Amen. Pero yung salitang control, may benepisyo ito. Una, protection. At safetyness. Parang ganito, halimbawa magulang, sasabihin sa kanyang anak, ay kinakailangan alas 11 ng gabi, nakabalik ka na sa bahay. Diba? Ay minsan iniisip po ng anak, kinokontrol yata ako ng aking ina. Kinokontrol yata ako ng tatay ko. Pero hindi nila alam, kapag may kumokontrol sa iyo, naililigtas ka sa kapahamakan. Kaya nga, ang benepisyo ng may control, protection at safetyness. Parang ganito po, para mas mabilis nyo maintindihan. Pagka kami ni Mrs. na uwi sa Batangas, doon sa Skyway, may rules po doon. May nagko-control doon. Kailangan 60 lang ang takbo. Hanggang 80. Susunod sila doon sa batas na yon. Kaya wala dong yung mga, di ba, walang control. Overtake dito ng overtake. Minsan, dami aksidente. Minsan, mga motor. Amen. Kasi lahat ng tao nagmamadali eh. Amen. Pero pagka umakit ka doon sa Skyway, ang takbo lang doon ay 60 to 80. Pare-paras yan. Amen? So, may kumokontrol. So, minsan katabi, may kumokontrol. Kaya, yung mga kabataan, huwag kayong magagalit sa inyong mga magulang. Hindi kayo kinokontrol ng inyong magulang. Inililigtas kayo. Sabi mo sa katabi, inililigtas kayo. Amen. Sabi po rito sa Galatia 2:25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Ang keyword dito, control. Kailangan ang Holy Spirit ang nagkocontrol po sa atin. Kasi pagka hindi po Holy Spirit, saan ka mapupunta? Kasi laman ang susundin natin. Amen? Halimbawa, di ba sa babae, ang hilig ng mga babae, bag na maganda. Amen? O minsan, kahit hindi natin kayang kunin, ay gagawin natin yun kasi flesh po yun eh. Pwede naman ang hindi. May katamtamang ganda. Sa lalaki, sapatos, halimbawa. Pero kung angkop naman, kaya naman natin bilhin, hindi naman po masama. Hello? Hindi po masama. Ang plano nga ng Diyos sa atin, pagpalain. Kaya lang, yung mangungutang ka pa para makuha mo lang ang isang bagay. Di ba, yung kapitbahay natin, bumili po ng magarang sasakyan. Nahili ka. Bumili ka, hindi mo naman kaya. Di ba? Hello? So, kailangan natin ng Holy Spirit, yung makokontrol. Anak, maghintay ka muna. Amen? Huwag ka magmamadali. Magtapos ka muna ng pag-aaral. May nakahanda na sa iyo. Sabi nga sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng iyong mata, hindi pa narinig na iyong tainga, inihanda sa iyo ng Diyos. Magtapos ka muna ng pag-aaral, ikaw ay maglingkod sa Diyos, isatisfy mo si Lord. Alam na ng Diyos yan. Si Joseph pa, humingi ng asawa. Hindi.
Amen. Hello. Nung napulpil niya na yung purpose ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, at ipinakasal ni Paraon si Aspenas. Di ba? Hello. Ibig sabihin, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Marami pong tao napahamak dahil nagmadali. Kasi nga, hindi na-control ng Banal na Espiritu. Ngayon, may kumokontrol sa atin. Sino? Banal na Espiritu. Wala naman nagbabantay sa atin eh. Di ba? Wala namang magsasabi sa iyo. Ang Diyos ang nakakaalam. Tayong lahat malaya eh. Magagawa naman natin yung gusto natin eh. Pero kung sensitive tayo sa galaw ng Banal na Espiritu, diyan kayo be-bless. Yan yung, kasi sa Banal na Espiritu, sa Diyos, ang tao nagtatagumpay, not my will, but your will be done. Ipapahayag sa atin ng Banal na Espiritu kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Pero may kapayapaan ka. Kahit hindi mo hinihingi. Amen? Kahit hindi po natin hinihingi. Kasi alam ng Diyos, kailangan mo yun, bibigay. Hello? Ganun po ang pag-control ng Holy Spirit. Yung kagabi, na-experience ko, tsaka kaninang umaga, alam na ng Holy Spirit ko sa ako ilalagay eh. Amen. Sabi ko kay Mama, yan, meron na tayong, sabi ko sa kanya ay, ayan, maipapaayos ko na yung aircon ng sasakyan. Di ba? Kasi nandoon talaga eh. Alam ng Diyos eh. Pero hindi ko pinoproblema. Dumarating eh. Kasi nga, iba pag may kumokontrol. At ang kumokontrol sa atin ay Holy Spirit. Alam niyo ba, pag control tayo ng Holy Spirit, ang resulta po nito, alam natin na kagaya ng ministry, kagaya ng pagpapamilya, trabaho, negosyo, nire-recognize natin na, lalo na sa ministry, ang ministry ay trabaho ng Banal na Espiritu. Naintindihan natin yon. Hindi kung kanino man tao, hindi kay pastor, kay sister, wala. Kaya nga, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Kasi kontrolado tayo ng Banal na Espiritu. Alam natin nangyayari ito. Nagagawa mong isang bagay dahil yung patnubay ng Banal na Espiritu, kontrolado tayo niya. Pagninegosyo, pagtatrabaho, pag-aaral. Kahit ikaw ay estudyante, ipapaalala ng Banal na Espiritu kung ano isasagot mo sa exam mo. Amen? Kung may kailangan mag-exam sa board o sa papunta sa ibang bansa, tuturuan ka ng Holy Spirit. Pero mag-review ka para may paalala ang Banal na Espiritu. Ang mahalaga, kontrolado tayo ng Banal na Espiritu. At pagkakontrolado tayo ng Banal na Espiritu, isa rin sa resulta nito, alam natin na ang kalaban natin hindi tao. Amen. Ang kalaban natin ay, sabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. Amen. Kaya may mga taong pumapatay, gumagawa ng masama. Ang sabi po sa Ephesians 6:12, hindi tao ang mga kalaban natin, kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. Kaya kapag minura ka ng kapitbahay mo, huwag kang magagalit sa kapitbahay mo. Hindi yun ang kalaban mo, yung espiritu na nananahan sa kanya. Hello? Kung may nagpe-persecute sa iyo, huwag kang magagalit doon. Isipin mo na ang kalaban natin hindi tao, ipag-pray mo. Maya-maya, mabait na sa iyo yun. Baka dalhan ka pa noon ng mainit na sabaw. Amen? Kasi nga, resulta yan eh. Pag-control ka kasi ng Holy Spirit, hindi mo papatulan eh. Bakit ba sa mundo? Makita nyo po, napanood naman nyo ito, alam ko, nag-viral to sa video eh. Tingnan nyo po yung lasing sa alak. Di ba, inaaway yung guro. Hello? Alam ko, napanood nyo yan eh, no? Kahit araw, kasi nga, kompo yun eh. Hindi tao ang kalaban natin eh. Yung espiritu na kumokontrol doon sa tao. Na yun ay espiritu ng alak. Pero yung tao na puspos ng Banal na Espiritu, ano ang pagkakaiba noon? Yung control ng Holy Spirit, mapagpasensya yan. Naiintindihan niya na ang kalaban natin hindi tao. Eh ngayon kung hindi born again yung guro, di ba papatulan yun? Ay kung yung isa ay may relasyon kay Kristo. So maintindihan niya na ang taong ito, hindi ito ang kalaban ko, kundi yung espiritu na nasa taong ito. Kaya ipag-pray mo yan.
at mapapayapa ang sitwasyon. Marami pong napahamak dahil hindi nga alam ng tao. Kaya sa daan na lang, di ba? Ang daming, isang araw napanood ko po, yung ang yayabang po ng mga nakamotor. Ano ho, ang yayabang nila. Ayun pala nakakotse, puro dibakal, dibaril pala. Amen? Di ba? Grupo po ng mga nakamotor para naghahari-harian sila sa daan. Bigla po nagbabaan yung sa kotse, may mga bakal pala, nakabaril pala. Dito pisi ng lahat. Kaya yung kayabangan ay may katapat po yan. Amen? Kaya nga po, ang mahalaga ay kontrolado po tayo ng banal na Espiritu. Hindi tayo dadalhin nito sa kapahamakan. Palakpak po sa Panginoon. Amen? At kapag kontrolado po tayo ng banal na Espiritu, yung parangal palagi sa Diyos. Yung bang, ano mga ating ginagawa? Sabi nga po ni Juan Bautista, sa John 3:30, kinakailangan ikaw ang madakila. Ako ang mababa. Amen? So, hindi tayo perfect. Pero, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin. Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, nakakabalik tayo doon sa naisin ng Diyos. Doon sa perfect will ng Panginoon. At kailangan natin ng banal na Espiritu. Kaya ngayon, 2024, lalakad tayo sa patnubay po ng banal na Espiritu. Ano po? So, ano po yung una para makalakad tayo sa kwampo ng banal na Espiritu, patnubay? Amen? We must be born again in Spirit. Para ma-filled tayo ng Holy Spirit, kailangan ma-born again muna. Amen? Pangalawa, we must be filled in Holy Spirit. Kapag na-born again ka na, naipanganak kang muli, kailangan tuloy-tuloy yung pagpupuspos ng banal na Espiritu. At pangatlo, we must be controlled by the Holy Spirit. So, year 2024, kailangan natin ng more anointing. Marami tayong kakaharapin. Pinapadala tayo ng Diyos sa 2024. Marami tayong kakaharapin. Pero pagka nandyan ang Holy Spirit, ma-overcome natin lahat yan. Amen? So tayo po ay tumayo. Inanyayahan ko ang music ministry. Tayo umawit muna sa Lord. Ngayon naman po kasi ay last day. Awitan natin si Lord. Awitin natin yung siya'y tapat, siya'y mabuti, magpakailanman. Sambahin natin. At anyayahan po natin ang banal na Espiritu na siyang gumalaw sa ating mga buhay. Kumonekta po tayo sa Diyos. So, alam niya yung katayuan natin. Kailangan lang natin ay magtapat po sa Kanya at patuloy natin siyang parangalan. Ati Patricia, Ati Fiona, awitin natin yung siya'y tapat at mabuti magpakailanman. Habang inaawit po natin ito, ay kausapin natin ng Diyos. Ang Holy Spirit, maging close tayo sa Holy Spirit. Siya ay isa sa persona ng Diyos na nagpapaalala sa atin ng kabutihan ng Diyos. Hindi tayo marunong manalangin, ngunit ang sabi sa Roma 8:26, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin. Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, naririto, nasa live stream. Kayo man po ay nandiyan sa mga tahanan, nasa ibang bansa. Awitin natin ang awiting ito bago tayo manalangin. Nakabuelo na tayo ngayon pa lang, bago pumasok ang 2024. Grabe. Kumonekta tayo sa Diyos. Hanggang sa paghimbing ko ang kabutihan. Habang inaawit natin ito, alalahanin nyo, napakabuti ni Lord. Ang dami nyo ng pinagdaan ng pagsubok. Mula nung ipanganak ka hanggang ngayon. Ang dami mo nang nalampasang problema. Tuusin mo, buhay na buhay ka. At ikukwento mo ang kabutihan ng Diyos.
Dahil malakas na malakas ka. May pananampalataya, may pag-asa. Dahil nakakonekta ka sa Kanya. At ang Holy Spirit ang siyang kukomport sa atin. Papasok ang 2024, ang patnubay ng Banal na Espiritu ay nasa ating mga buhay. Sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Gawin natin itong panalangin ngayong umaga mula sa puso. Kailangan natin ang boses ng Holy Spirit sa kasakitan. Kausapin mo si Lord ngayong umaga. Sa gitna ng taas natin ang ating kamay. Surrender life is a power for life. Surrender life is a conqueror life. Surrender life is overcomer life. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes. Ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Tatapusin niya yan. Tatapusin niya ang magandang bagay na pinasimulan sa atin. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko. Umpisahan natin sa umpisa. Gawin natin itong panalangin. Grabe. Ang Holy Spirit ay nasa ating kalagitnaan. Kinakausap ka. Buhay ka pa. May pag-asa ka. Sabi sa mga Ngaral chapter 9, 4b, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Ang dami pang tao makikinabang sa iyo. Kaya inire-restore ka ng Diyos ngayong umaga. Kaya pinapalakas ka ng Diyos. Makikinabang pa ang pamilya mo, kaibigan, kakilala. Yes, hallelujah. Maraming pintuan ang bubuksan. Maraming oportunidad na bubuksan ng Diyos ngayong 2024 sa iyo. May mga destiny helper. May mga kingdom helper. Hindi mo pa nakikita. Hindi pa narinig na iyong tainga ang inihanda ng Diyos sa iyo ngayong 2024. Pangbuhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan
ng Diyos. Yes! Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes. Nakikita ng Diyos yung puso mo ngayong oras na ito. Yung sinasabi mo sa Diyos ngayong umaga, narito ka man, nasa ibang bansa ka man, nasa tahanan. Yung idinideklara mo sa oras na ito ay litrato na magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Yung idinideklara mo ngayon ay litrato ng matagumpay na negosyo mo. Matagumpay na pag-aaral mo. Matagumpay na pagpapamilya mo. Yung idinideklara natin ngayon ay larawan ng magandang kinabukasan ng iglesyang ito. May inihanda na ang Diyos sa iyo ngayong 2024. Lumakad ka lang sa patnubay ng Banal na Espiritu. Hindi mo na kailangang hanapin. Saan ka man naroon, susundan ka ng pagpapala. Susundan ka ng biyaya. Dahil nakikita ng Diyos yung puso mo. Gusto mong magbago. Gusto mong bumawi. Gusto mong bumangon. Gusto mong magsimula uli. Kayo man po ay nasa tahanan, nasa ibang bansa, narito. Marahil, ngayon ka lang nakapakinig. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Si Jesus ay nanawag dito sa lupa para ang naputol nating relasyon sa Kanya ay muli niyang iduktong, muli niyang ikapit, muli niyang i-restore. Di na mahalaga kung anong nakaraan mo. Di na mahalaga kung anong pamilya ang pinagmulan mo. Mahalaga ngayon, suko mo ang buhay mo sa Diyos. May pag-asa ka. Mahal, pagod ka na. Naranasan mo na ang iba't ibang uri ng laro sa buhay. Naranasan mo na makasama ang iba't ibang uri ng tao. Bakit hindi ka magsimula makipagrelasyon kay Kristo? Kaya niyang ibigay ang lahat ng kailangan mo. Sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo, kayong lahat na napapagal, nabibigit ang lupa sa inyong pasanin, pagpapahingahin ko kayo. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Kung ngayon lang po kayo nakakonect sa website na ito, kung ngayon lang kayo nakarinig ng ganitong pangaral, ang sabi ng Diyos, we must be born again in Spirit. Kaya sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal, sa inyong pag-ibig. Inialay mo ang iyong buhay. Nanaaw ko rito sa lupa. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Muli kang nabuhay upang tubusin ako sa kasalanan. Inaamin ko, nagkamali po ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sila pong tumanggap na bago, siya man ay ama, ina, dalaga, binata, bata o ibang lahi, pagpalain nyo sila. Saan mang bansa, saan man silang probinsya naroroon, i-connect nyo sila sa mga gawain na malalapit na church sa kanila. May mag-aalaga sa kanilang pastor, kapatiran, upang lumago sila sa panalangin at sila'y mapuspos ng Banal na Espiritu. Sasamba sila sa Espiritu at katotohanan. Mananalangin sila sa patnubay ng Banal na Espiritu. Magbabasa sila sa mauunawaan nila ang salita mo sa patnubay ng Banal na Espiritu. At salamat po, i-bless nyo sila maging ang kanilang mga pamilya.
Sila po ang gagamitin nyo para din makapag-share sa kanilang pamilya. Salamat po Diyos sa umagang ito. Binagpala nyo ang bawat isang naririto, mga nakikinig. Salamat po sa 2024 mula January hanggang Disyembre na lalakad kami sa patnubay ng Banal na Espiritu. Salamat sa wisdom, salamat sa anointing, favor. Salamat po na saan man kami pumunta, balot ng dugo ni Jesus ang bawat isa. I cancel any spirit ng accident sa buhay ng bawat chat, sa pamilya ng bawat isa, sa ibang bansa, dito sa Pilipinas. Binabalot namin ng dugo ni Jesus ang angkan at pamilya po ng bawat isa. Walang aksidente, walang sakuna sa 2024 sa buhay ng bawat isa. Sa single, sa tricycle, sa four-wheel, sa eroplano, sa barko, anumang mga uri ng sasakyan, kinakansila na namin ito ngayon pa lamang in Jesus' name. Even mga sickness and diseases, hindi namin pinapahintulutang makadapo sa katawan ng bawat isa, yung high blood, yung heart attack, cardiac arrest, any name ng sickness and diseases. Dahil sa 39 na latay ng Panginoon Jesus, kami nagsigaling. Ito may pagkahilo, pagkalula, o ano mga bumibihag na sakit karamdaman, o Diyos, sa buhay po ng bawat isa, by the power, by anointing of the Holy Spirit, pinapalakas nyo, pinapagaling nyo, sino man po ang may karamdaman, in Jesus' name. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Sabi sa 2 Corinthians 3:17, kung nasaan ang Banal na Espiritu, nandoon ang kalayaan. Bukas ang kalangitan sa buhay po ng bawat siya. Even spirit of death, I cancel sa angka ng bawat isa in Jesus' name. Sinasalita namin ang buhay, kalakasan, pagpapala sa buhay po ng bawat isa. At ngayong 2024, magiging pagpapala kami sa aming pamilya, kaibigan, kamag-anak, kakilala, in Jesus' name. Lord, salamat sa mga spiritual gifts, O Diyos, apostol, prophet, evangelist, pastor, teacher, lahat ng na mga kaloob ng Espiritu Santo, ibuhos nyo sa buhay po ng bawat isa, sa angka ng bawat isa. Kayo ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Tinawag nyo kami para paglingkuran kayo. Magiging mapayapa kami, masaya kami, at lalakad kami sa patnubay ng banal na Espiritu. Anumang uri ng kabuhayan, saka man ito, negosyo man ito, poultry naman to, na manok, itik, trabaho sa ibang bansa, private sector, sa government sector. Lord, we speak promotion sa buhay po ng bawat isa. Yung po mga nag-a-apply sa trabaho, matatanggap po sila. Yung pupunta po sa ibang bansa, makakarating po sila, O Diyos. Lord, salamat po sa mga destiny helper, sa mga taong ipapadala nyo para makonekta sila. Ipapadala nyo ang mga destiny helper, bahagi ng kanilang tagumpay, O Diyos. Kami po yung nagpapakumbaba, hindi lamang ang i-bless nyo ang church na ito. Ang church na ito ay gagamitin nyo po para sa buong body of Christ, sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, para mag-revive, mag-restore, O Diyos. At patuloy kaming lalakad sa inyong purpose to win soul and make disciple. Gagawa po kami ng mga alagad. Pagpalain niyo po lahat ng churches ngayong umaga sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Salamat sa mga kaluluwang naligtas. I-bless niyo ang buong body of Christ sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Kagaya po ng panalangin ni Jesus, pag-isahin niyo po ang body of Christ. Anumang pangalan ng kanilang mga church, ang mahalaga, nag-win soul and make disciple po sila. O Diyos, kagaya po ng panalangin ni Jesus sa John 17, iligtas niyo po sa masama ang buong body of Christ at italaga niyo po sa katotohanan. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. We declare that Jesus is Lord over the Philippines, over abroad. O Diyos, maraming salamat po ngayon pong umaga. We are blessed, O Diyos. Mamaya, dalahin ko po yung pong mga gathering ng bawat pamilyang Pilipino, ng buhay ng bawat isa, buklod ng pagmamahalan sa mga mag-asawa, yung mga single parent, pagpalain nyo yung mga anak nila. Sasalubungin ang 2024, ligtas ang pamilyang Pilipino. Sila po mga uuwi, galing sa probinsya, O Diyos, galing sa ibang bansa, iingatan nyo po sila. Sasalubong ng 2024, masaya ang bawat isa. Punong-puno kami ng pag-asa, pagtatagumpay, dahil kasama po namin kayo at ang Holy Spirit ang aming gabay, patnubay, comforter. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. Yan.